O inamo na mga kababayan ng mga congressmen natin na magigiting, matatapang, totoong maisog. Itong si Digong na magpakalalaki. Be man enough, sabi ng mga congressmen. Pumunta ka niya sa Congress. Yung mga sinasabi mong sisipain mo kami, you don't scare me a bit. Kung talagang anyang hindi ka naduduwag, pumunta ka sa Congress, sagot namin yung pamasahe mo. Kasi sabi ni Digong doon sa interview sa kanya, gumagastos daw siya sa pamasahe. Di sagot. Sagot na ng Congress yung pamasahe basta't magpakalalaki ka. So ang ibig sabihin mga kababayan, sa tingin ng ating mga young guns, the young guns of Congress, mga batang congressmen, si Digong talaga duwag. Bayot. Magpakalalaki, di ba? Pag hindi lalaki, bayot. Ikaw niya, Mr. Maravillas, pinapainit mo yung ulo ni Digong. Talagang sinasadya ito ng Congress na painitin yung ulo ni Digong para makanti nila, kinakanti nila yung ego. Egoistic kasi si Digong, mga kababayan. Mayabang eh. Ngayon, gusto ng ating mga congressmen, patunayan niya yung kanyang yabang. Harapin niya yung ating mga congressmen. Kasi sabi niya, you don't scare me a bit. At gusto pang manipa. Gusto maging alakabayo. Sabi ng mga congressmen, paano mo naman anya kami masisipa? Napakalayo mo. Pumunta ka rito sa amin at subukan mo kaming sipain. Ano ngayon, Digong? Yan ngayon ang amo ng mga congressmen. Patunayan mo yung tapang daw at subukan mo silang sipain. Magpakalalaki ka daw, Digong, gong. Magpakalalaki ka. Nag-echo po. Sagot na namin na niya yung gastos mo. Yan sabi ng Quadcom po. Sagot ka namin, sir. Quadcom offers to shoulder Duterte's travel cost so he can attend hearing. Na corner mga kababayan si Digong. Wala na siyang palusot ngayon. Mga palusot man lang niya po. Talagang naduwag. Ang kaya lang ni Digong yung controlled environment tulad ng Senado. Kasi marami pa yung kaalyado niya sa Senado. Pero yung Congress talagang mga totoong barako. Hindi urungan talaga po si Digong. Yan ang amo ng mga congressmen. Oh. Be man enough. Young guns dare Duterte to fulfill threat to kick congressmen. Subukan mo niya na manipa. Tingnan natin na niya. Yung mag-ama, mga kababayan, kino-corner na ngayon ng Congress. Pati si Inday. O ito na yung threat ng mga congressmen. Appear or face arrest. House panel issues final warning versus summoned OBP officials. Isama na po ninyo si Inday para diretsyo ng mamugot. Yung Pangulo, ini-imagine niya na tanggalan ng ulo. Pati yung patay na po, tatay ni President Bongbong Marcos, gustong ukayin. O ngayon, hahabulin na mga kababayan ng mga congressmen, ipapaaresto yung mga tauhan ni Inday. Kawawa man yung mga officials ni Inday. Nadamay sa kalukuhan ng kanilang leader. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating mga kwento. By the way, yung ating Pangulo, i-update ko muna kayo sa relief operations na ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong doon sa Northern Luzon, sa tinamaan ng bagyong si Marce. Tapos ngayon ang nakatakdang manalasa na naman po si Nika. Pero nandun yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, kasama yung kanyang mga anak. Buong family mga kababayan. Pati si Congressman Sandro. Kaya tuwang-tuwa po yung mga mamamayan doon. Kahit binabagyo tayo, masaya pa rin tayo kasi nandyan po ang pagdaloy ng mga biyaya o sako-sako po, kaon-kaon. Kaya parang hindi po tinatamaan ng calamity yung mga Filipino. Yan po ang display ng resiliency ng ating mga kababayan. Sanay na tayo kasi na tinatamaan ng bagyo. Diba? Buong taon may bagyo. Lahat ng letra sa kalendaryo na ubos po. Paano hindi tayo masanay? So yan ang display of resiliency ng ating mga kababayan. O ito yung inspection ng ating Pangulo sa mga nasalanta. Yan po. Maayos na yung panahon, kaya lang may paparating na naman si Nika. Pero siyempre, nakapaganda na rin. May advance forecast ang pag-asa po. So napakasipag po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Whereas si Inday po, hindi na nagpapakita. Baka sundin yung advice ng kanyang tatay na lumabas ka na niya sa politika as fast as you can. Umalis ka na niya. So tama siguro kasi wala man pong wala mang pakinabang po. Pero wish you lang mga kababayan, sayang yung pondo. Napakaraming pera yung nasayang po, lalo yung confidential funds. Kaya nga po, ito yung iniimbestigahan ngayon. At may final warning na po yung House panel. Pag hindi po, maglalabas na sila ng arrest order. Ayan ba, walang press con si Inday ngayon. Baga pinagsabihan ng mga advisors, huwag ka na niya, tumigil ka na sa kakadaldal. Lalo niyang napapasama yung kalagayan natin. Magsalita siya, hindi siya magsalita mga kababayan. Ganon pa rin yung direksyon kasi hindi man siya tatantanan ng Congress. Itutuloy ang investigasyon mga kababayan kasi yung kasalanan po ay nagawa na. Consummated na po. May mga pangalan po doon sa ARs, acknowledgement receipts na tunog restaurant pagkatapos junk food. Mary Grace Piatos. Nag-imbento na lang siguro yung mga staff ni Inday ng mga pangalan para ma-justify yung gastos. Sabi ng mga congressmen, bogus niya. So bukas mga kababayan, pag hindi pa niya mag-attend sa scheduled hearing, they will face arrest. So ito yung final warning ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga po sa confidential funds ni Inday. Sabi po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, the committee has summoned these officials multiple times yet they continue to disregard our
our lawful request to appear. These absences, anya, reflect a blatant disregard for the authority of Congress and are unacceptable. If they fail to appear again, we are prepared to issue orders for their arrest. Tama po. O tingnan natin kung sasama ni Inday sa kulungan. Yan yung sabi ni Inday. Pag nakulong daw, ipinakulong yung kanyang mga tauhan, sasamahan niya. Masubukan nga na maaresto kung sasama si Inday sa detention cell. So during the hearing on November 4, the committee issued another subpoena ad testificandum sa 7 mga officials ng Office of the Vice President to compel their attendance sa susunod na hearing bukas nga po, mga kababayan. Ang mga sinumpe na mga kababayan ay sina OBP Chief of Staff Zulaika Lopez nang sabi, lumipad pa Amerika. Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Limuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer or SDO Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, former Department of Education Deputy Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda at saka si SDO Edward Fajarda. So sabi po ni Congressman Chua kanina, only Sanchez and Villa del Rey ang nag-confirm ng kanilang attendance sa hearing bukas. Sabi po niya, the committee niya has been more than fair in giving these officials ample opportunities to cooperate. If they fail to appear this time, they leave us no choice but to impose heavier penalties niya, including contempt and potential arrest in detention. Isama na po ninyo sa i-contempt si Inday para lalo na magwala. Di ba? Sabi po ni Michael Poa, yung dati niyang spokesman, umalis na lang po. Kasi hirap siguro na maging spokesman ni Inday ngayon. Sila man lang anyang pwedeng sumagot niyan. Yung SDO niya at saka siyempre si Vice President Inday Sara, after na sabi ng ganon mga kababayan ni Michael Poa, nung sumunod na hearing, in-announce ni Poa na hindi na niya ako spokesman. Pre-terminated na niya yung kontrata ko. Sinibag siguro po ni Inday kasi nilaglag siya ni Poa. Hirap kasing inipensya. Mga kababayan yung pinagagawa ni Inday sa DepEd, pati sa Office of the Vice President. Yung paggastos niya ng confidential funds, ang hirap inipensya. Ang daming butas na nakita po na malamang maging basis po ng kasong plunder, saka basis ng kasong impeachment laban sa kanya. Kaya siguro nag-advise na si Digong na lumabas ka na niya, huwag ka nang mag-ambisyon, lumabas ka na niya as fast as you can sa politika. Maganda po kasi pag na-impeach siya, perpetual disqualification, pati kagawad sa barangay, hindi na siya pwedeng tumakbo. Pero pag nag-resign siya, di okay, pwede pa siyang bumalik, pero pwede pa siyang makaso. Hindi man pwedeng hindi siya kasuhan mga kababayan kasi may pananagutan siya sa batas. Tama po? Yan kasi. O ngayon, balikan natin yung hamon kay Digong ng ating mga congressmen na pumunta, magpakalalaki ka niya. Yan po, be man enough. Pumunta ka niya to fulfill your threat na sisipain mo kami. O ano ka ngayon, Digong? Yan ang hamon sa'yo, magpakalalaki. Pag hindi mo yan ginawa, ibig sabihin, hindi ka totoong lalaki. Bayot ka. Anyway, yan ang ibig sabihin. So, hinahamon na ngayon ng ating mga congressmen ang pagkalalaki mo. Patunayan mo yung statement mo doon sa interview ng media sa'yo na you don't scare a bit. Tama naman yung ating mga congressmen. Kung totoong you don't scare a bit,
Ano ang rason? Bakit ka umiiwas? Di ba? So, pag hindi ka umarap, talagang naduwag. Tama si Paduano. Si Paduano po, totoong barako yon. Dati yung revolusyonaryong armado. Hindi yun, pasisinda kay Digong. Mga kababayan, sana yun. Kaya nga, si Paduano, mga kababayan, yung unang umusok ng hindi mag-appear, mga kababayan, sa congressional hearing ng Quadcom, itong si Digong, kundi nagpadala ng sulat yung abogado. Sabi mo, anya, palipasin lang yung All Saints Day. Pupunta ka. Pagkatapos, lukuhan? Sabi ni Paduano. O ngayon, pinatawag yung abogado. Tingnan natin sa Wednesday kung pupunta yung abogado. Isabi ko sa inyo, mga congressmen, dapat pantay-pantay yung trato ninyo. Kahit vice presidente, dating presidente, isumpena ninyo. At pag matigas, iparesto ninyo. Ipakaladkad ninyo kay General Torre. Ano ba naman yung anak ng Diyos nga, si appointed son of God, tinakaladkad ninyo kay may-ari na yun ng universe, si Digong pa. So dito, mga kababayan, magkakasubukan. So yung hamon ay pinalabas ni na Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative G. Congon at sa kanila Union 1st District Representative Paulo Ortega, the 5th. So sabi po ni na Congon at Ortega, paano mo man anya kami masisipa kung lagi kang absent, hindi ka man nagpapakita sa hearing ng Quadcom? Tama. Nandyan ka sa Davao, gusto mong sipain yung mga congressmen, o di sipain mo, puntahan mo doon. Di ba? Parang yung si Baste, gustong manapak, gustong sapakin si General Torre. Nung magkita ni General Torre, wala man ang... Tawag dyan dito sa amin, ablada po. Daldal ng daldal lang. Wala man po pala. Lahat man yabang. Yun ang ibig sabihin ng ating mga congressmen. So sabi po ni Congon, with all due respect, Mr. Duterte, don't make any more excuses. In not attending our hearings, please make sure to be around on Wednesday so that you can make true your threat to kick congressmen as you have repeatedly warned. Pag-attend ka na niya kasi ready kaming magpasipa sa'yo. O ano ngayon, Digong? Magpakalalaki ka daw. Huwag bayot, Digong. Inamong ka ng mga congressmen. Dati kang sabi mo, lahat na yan. Inabot ko na, mayor ako, congressman. Ba't ako matakot sa kanila? Naging presidente ako. O ito na yung hamon ng mga congressmen. Sipain mo na daw. Pumunta ka doon at sipain mo sila. Be here at the Quadcom hearing and go ahead, kick us if that will make you happy. I'm very sure your supporters nationwide will also be watching on national TV or YouTube, ready to give you the loudest applause you want to hear. Tama, matutuwa po yung mga DDS. Magtatalon-talon po kasi yung tatay nila talagang totoong matapang. Pero pag hindi po, Digong, hindi ka pumunta doon, mafu-frustrate yung ngayong mga supporters. Sasabihin talaga niyang, hangin man lang. Baka mga wala na yung mga supporters po ninyong natitira. Doon nga sa EDSA po, yung Friday group, hindi umabot ng 10, yung nagpi-people power doon. Lahat invisible. Makita mo doon, mga kababayan, yung nagpi-people power, mas nakikita yung mga cellphones kaysa sa tao. Ito yung mga pumupunta pag Friday. EDSA, Friday group, o ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hindi mag-10. Nasaan na yung 32 million na bumoto kay Inday, 16 million kay Digong,
32 million yung kay Inday. Talagang yung mga supporters po ni Digong bumoto sa kanya at saka kay Inday, mga Marcos supporters, nang mabiyak yung unit team po, ang natira, 8 na lang. You see? Ganun na lang. Talagang wala na. Hindi na matutupad yung pangarap ni Inday na maging susunod na Pangulo. Talagang ang susunod na Pangulo po, si Martin Romualdez. Nilampasan na po si Inday. Mga kababayan, 13 points sa latest survey. Wala na. Tapos. Sabi ng mga congressmen, hindi niya kami takot sa'yo. We are not afraid of you. Ortega told the ex-president, how can you kick us if you don't physically attend the hearings? Be man enough. Do it. Be man enough to do it. I suppose you're a man of your word. Don't make empty threats. Please make no mistake. While we respect you, Anya, by no stretch of the imagination does not mean we are afraid of you. Give us respect too, sabi ni Ortega. Mabigat po yung binitawan na pananalita ni Ortega. Huwag ka niyang magkakamali. Huwag kang magkakamali na isipin na dahil nirerespeto kita, nirerespeto namin kayo, baka iniisip mo takot kami sa'yo. Yan po ang mabigat na na pananalitang binitawan ni Ortega. Magkakasubukan talaga mga kababayan ng pagkalalaki. Tingnan natin kung umubra yung angas ni Digong. Ito mga taong ito, mga totoong barako ito. He reminded the 79-year-old former leader that respect niya is a two-way street. Do not be afraid to face us in Quadcom. O, kita ninyo? Huwag ka daw matakot, Digong. So, ibig sabihin, sa isip ng mga congressmen, naduwag po kayo. Huwag kang papayag, Digong, na tawagin ng mga congressmen na duwag. Huwag kang papayag. Mawawala ng respeto sa'yo yung mga supporters mong palakpak ng palakpak. Pag hindi ka umattend ng Quadcom, patunayan mo na ikaw yung pinakang matapang dito sa Pilipinas. Di ba? Di ba? Pati nga yung Santo Papa, pinagmumura mo si Barack Obama. O ano ang rason na hindi mo harapin yung ating mga congressmen? Sino man itong mga congressmen na to? Mga talawan ito? Ito mga congressmen, ang liliit ng mga taong ito o kumpara sa'yo, dating Pangulo. Harapin po ninyo. Nakakaiya po. Nakakawala ng pagkalalaki pag ganyan po ang tawag sa'yo ng ng mga tauhan mo pala dyan sa Davao noon. And siguro hanggang ngayon, sabi ni Bina Bintora, yung driver bodyguard mo, ang call sign mo pala, Superman. Isa kang Superman. Pagkatapos, pasisinda ka dito sa mga members ng Quadcom. Ano yon? Tapos sasabihan kang be man enough. Ano ka? Bayot? Para pagsabihan kang be man enough? Kiniskis mo na niya, Mr. Maravillas, na kiniskis. Para umattend. Diba? Kasi pag hindi ka umattend po, umattend ka sa Senado. Kasi control environment mo yon. Marami kang kakampi. O dito sa wala kang kakampi, doon po nasusukat ang tapang. Di ba? Nakakaya po. Gusto nang sagutin. Kung yun ang problema mo, sagot nila yung pamasahe mo. Yan para wala kang excuse. Sagot ka na namin, sir. Yung cost ng pamasahe mo sa eroplano, pati allowance. Sa pagkain, sagot. So ano pa yung rason? Pwede kang ipasundo pa siguro ng helicopter, presidential plane. Pwedeng hiramin yun ni Congressman Ace Barbers. Hiramin ng sa palasyo para secured ka. Wala nang rason na mahirapan ka pa na mag-attend. Minamaliit po yung inyong pagkalalaki, Digong.
Sabihan ka ba naman na do not be afraid to face us in Quadcom? Parang sinabi man lang ng mga congressmen na duwag po kayo. Huwag kanyang matakot, di duwag. Yun ang tingin sa inyo po. Nakakaya, nakakawalang respeto, di ba? Kinikilala kang barako dyan sa Davao. Tapos sa buong Pilipinas, kinikilala kang strongman. Labas mo niyan, yung perception sa inyo na strong leader, kayo yung iisipin na weak leader tulad ng inaakusa ng mga supporters po ninyo at kayo mismo kay President Bongbong Marcos na weak leader si PBBM. Pag ganyan po, hindi kayo mag-attend. Ang iisipin ng mga mamamayang Filipino, ang strong leader talaga niya, hindi lang nagsasalita. Alangan man walang basbas yung ating Pangulo sa mga investigasyon. Kaya nga hindi sinasaway, porsigido yung Kongres at yung leader ng Kongreso, pinsan ng ating Pangulo. Alam man ninyo yan, di ba? Kaya nga ina-accuse ninyo na nasa likod nito yung ating Pangulo. So, lalabas yan pag hindi kayo humarap doon. Kayo yung weak leader. Kaya kailangan talaga mag-attend po kayo, Digong. You don't be afraid to face us in Quadcom. You don't have to worry. We will give you all the reasonable amount of respect you deserve, being the former president. I, for one, will make that pledge in front of you and the nation if I have to. Sabi po ni Ortega, pero may kondisyon. Ito ang kondisyon. But this respect should be reciprocal. We will not and will never allow you to bully us in our own house. You are our guest, so please act like one. Sabi po ni Ortega. So may threat po si Ortega. Irerespeto niya kayo namin. Irerespeto kita. Irerespeto ka ng Quadcom. Pero dapat marunong ka ring rumispeto sa amin. Never anya na i-allow ming ibuli ninyo kami. Never in our house. So magkakasubukan mga kababayan. Tingin ko, pag nagmura at magtaas ng contempt agad si Digong, malamang makulong. Sasampulan si Digong mga kababayan ng mga congressmen. Ano man niya? Ba't natin irerespeto ang isang leader? Walang respeto sa kanyang sarili? Walang respeto sa opisina? Pagiging presidente? At nagmamalaki pang bastos daw siya talaga, sabi doon sa Senado. Ikulong na natin dito. Hindi na makauwi si Digong mga kababayan. Pag ganyan, baka diretso nang i-turn over si Digong sa ICC. May panawagan na sa ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, si Coco Pimentel, na bumalik na tayo sa ICC. Ngayon po, let us rejoin the ICC. We should treat this as our insurance policy, just in case our system fails us and we get to elect an abusive, tyrannical, heartless leader and our justice system fails us too. Yan sabi po ni Pimentel. Ngayon, sabi ni Conggon, sabi ng mga members ng Young Guns, na ito niyang si Digong, while more than 16 million Filipino voters installed him in Malacanang in 2016, this simply means his mandate has already expired after serving his full 6-year term until June 2022. Mr. Duterte, please be reminded that while you still enjoy having presidential security group personnel, you are now, for all intents and purposes, a civilian who no longer carries that mandate. So please act like a statesman if you want to be respected, sabi ni Conggon.
Ganyan mga kababayan katatalim yung mga binitawang pananalita ng ating mga totoong matatapang na mga congressmen. Hindi daw sila, sabi ni Martin Romualdez mismo, hindi niya magbabow down sa anumang pressure. Hindi papayag ang Congress na mamayani ang kasamaan. Yan yung pledge mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez, ang susunod na presidente. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.